Kamusta mga kapatid? Welcome back sa panibago na namang motorcycle adventure. Sa videong ito, samahan nyo kami sa isang masayang biyahe papuntang Liliw, Laguna. Tutuklasin natin ang ilan sa mga hidden gems na sigurado namang magugustuhan ng mga mahilig sa nature at road trips. Unang stop namin ang daang Hari Campgrounds o tinatawag din nilang Esmeris Coconut Farm. Isang napakagandang campsite na may nakakamanghang view ng Mount Banahaw at Mount Cristobal. Sobrang presko ng hangin, napapalibutan din kasi siya ng mga puno ng buko at lunti ang kalikasan, kaya talaga namang mapapawi ang pagod mo sa biyahe. Hindi muna kami nag-tent at nag-relax kami sa isa sa kanilang accommodation para mas ma-enjoy ang tahimik at napaka-relax na ambience ng lugar. Kinabukasan naman ay napuntahan na rin namin ang isa sa matagal ko nang gustong makita, ang Kilangin Falls. Sulit na sulit ang biyahe dahil sa sobrang ganda ng talon at sa napakalinaw at napakalamig nitong tubig. Hindi rin doon natapos ang adventure dahil bumisita pa kami sa isang napakalinaw na ilog na paboritong tambayan ng mga lokal. Talagang nakaka-relax ang paligid at napakasarap magbabad sa malamig na tubig habang ini-enjoy ang ganda ng kalikasan. Kung naghahanap kayo ng susunod na motorcycle destination na may magandang tanawin, malamig na hangin, waterfalls at crystal clear na ilog, siguradong mapapasama ito sa inyong bucket list. Kaya tara, samahan nyo kami sa panibagong adventure at sabay-sabay nating tuklasin ang ganda ng daang Hari Campgrounds at Kilangin Falls dito sa Liliw, Laguna. Isang magandang umaga ulit mga kapatid. At eto na naman tayo sa isang panibagong motorcycle adventure. Siyempre kasama natin ang aking anak na si Ate Eris. Ayan, nasa likod ko. Kaway ka naman dyan, ate. Ayan, dalawa lang kami ngayon at motorcycle adventure ang aming atake for today's video. Nandito na tayo sa may kahabaan ng Ortigas Extension going to Antipolo. Punta tayo ngayon ng Laguna. Meron akong nakitang farm tapos falls na malapit sa Mount Banahaw. Saktong-sakto to ang ating adventure since mainit dito sa Manila. Magpapalamig muna tayo sa may Laguna. Kaya mga kapatid, eto, diretso lang ang biyahe namin. Let's go! Papasok na tayo ng Antipolo. Ayan na yung kanilang signage. Medyo basa rito mga kapatid. At mukhang nagbabadya na uulanin kami. Sana naman ay wag. Pero expect na namin yan since medyo maulan etong mga nagdaang araw. At ang pagkakaalam ko ay may bagyo na papasok sa Pilipinas. Pero makulot kami. Kaya tuloy pa rin ang adventure. At eto na nga mga kapatid. Inulan na kami. Pero tingnan mo, umuulan pero mainit ang araw. Ang sabi nila, may kinakasal daw na tikbalang kapag ganyan. Sana matapos na yung kasal nila para munto na yung ulan. Anyway, papatila lang kami konti. Ayaw pa namin magkapote. Tapos mamaya pagka medyo humina na, balik biyahe na tayo. Medyo humina na, kaya dumiretso na kami ng aming biyahe. Nandito na tayo sa may way papunta ng Antipolo Cathedral. Ayan na yata yung pinaka-munisipyo ng Antipolo. Kaya tara, diretso na ulit. Natamad pa talaga magkapote eh. Dito na tayo sa may Morong. At kung mapapansin nyo,
Walang kaulan-ulan dito. Napakainit. Dapat yung ano lang eh, yung walang ulan tapos hindi rin mainit. Makulimlim lang ba? Ayan, nagrereklamo kasi ako kanina na maulan eh. Binigyan naman tayo ng init ngayon. Anyway, diretso lang tayo at medyo pawis na. Sana bandang Laguna, medyo makulimlim lang at walang ulan. Let's go, let's go! Dito na tayo sa may pataas, going to Pililawog Mill. At parang kailan lang ay dito tayo dumaan nung nagpunta tayo ng Cavinti, Laguna. Finally, nandito na tayo sa may baba ng Mabitak, Laguna. Hanap lang muna kami ni Ate Eris ng may istapan at bili tayo ng tubig. Medyo nakaramdam na tayo ng uhaw since sobrang init. Sabi ko makulimlim lang eh. Binigyan ako, mainit naman. Ayan na yung mga malalawak na bukirin. Ito talaga yung favorite na part ko rito sa daanan natin. Pag nandito na ako, ang saya na eh. Ang sarap pagmasdan eh. Stopover muna tayo dito sa may Alphamart at bili lang muna tayo ng may inom. Yun o. Pagod yan. Ate. Let's go, let's go. Tapos na kaming magpahinga rito ni Ate Eris. At nagpalamig lang kami konti. Nag-check na rin ako sa Google Maps kung ilang oras pa ang aming biyahe. From here sa may Mabitak dito sa may Alphamart, as per Google Maps, nasa 1 hour. Nasa 1 hour ang biyahe namin going to Esmeris Farm or tinatawag nila ngayon na Taanghari Farm. Balik adventure na tayo. Konti na lang at makakapagpahinga na tayo. Alright, let's go. Nak. Okay. Let's go, let's go. Buti na lang at hindi masyadong kainitan ngayon dito. Time check, 11:30 na. At pag inabot pa tayo ng alas 12 ay tapos tayo rito sa init. Bago pa kami makarating sa Liliw, Laguna, ang dami muna naming dinaan ng bayan. Mabitak, Fami, Kalayaan, Lumban, Pagsanhan at Magdalena. Kaya kung road trip ang usapan, sulit na sulit talaga ang biyahe dahil sa dami ng mga gandang tanawin sa daan. Nadaanan din namin ang isa sa mga makasaysayang lumang arko na talaga namang nagpaparamdam na mayamang kasaysayan ng Laguna. Habang papalapit naman kami sa Magdalena, unti-unti nang bumungad ang napakagandang tanawin ng Bundok Banaaw. Mapapansin mo rin na habang tinatahak namin ang kalsada, mas nagiging luntihan ang paligid. Ang daming puno sa magkabilang gilid ng daan, presko ang hangin at ramdam mo na papalapit ka na sa isang lugar na napapalibutan ng kalikasan. Sa totoo lang, kahit nasa biyahe pa lang kami, parang adventure na agad ang pakiramdam. Kaya kung mahilig ka sa road trips at nature views, siguradong mai-enjoy mo ang rutang ito papuntang Liliw, Laguna. Dito na yung binabaybay namin, puro bahay-bahay na, kaliwat kanan. Tapos nasa gitna, tanaw mo na yung bundok ko. Hindi kayo maliligaw mga kapatid kasi dito sa may gilid-gilid nung dinadaanan nyo, merong
mga signage na nakaturo kung saan yung way na papuntang Kilangin Falls, Ismeris Farm, at kung ano-ano pang farm na makikita dito. Medyo palit nga lang ng palit yung dinadaanan natin, pero since nakamotor lang tayo, walang kaproblema. Tapos na tayo sa may mga bahay-bahay, at kung mapapansin nyo, balik mga puno at mga halaman na ulit yung kaliwat kanan natin, at expect nyo na puro pataas ang mga dadaanan nyo, pero sementado pa naman. At hindi lang ako sure kung may rough road tayong dadaanan going to farm, kasi hindi ako masyado nanood ng vlog ng mga farm eh. Kumbaga, wala kasi sa plano yung pupunta kami rito sa farm. Ang plano lang talaga namin, pupunta kami ng Kilangin Falls, at hindi pa namin alam kung saan kami mag-overnight. Pero since nagbago yung plano natin, naka-open naman tayo sa mga changes pagka gumagala tayo. Naisipan namin na mag-try mag-book ng mga resort or kahit anong campsite na nag-offer ng accommodation na malapit lang dito sa may Kilangin Falls. At ito yung nakita namin, Ismeris Farm or Daang Hari Farm, na malapit lang siya, at siya yung talagang natipuhan namin nung nakita namin yung mga pictures. Kaya ito yung napili namin. Anyway mga kapatid, 4 minutes nandun na tayo sa may campsite, at may papakita ko na sa inyo yung itsura ng Ismeris Farm or Daang Hari Farm. May hangin sa muka at araw sa balikat, daan-daan ang tawag sa puso kong hinahanap. Sa tabing dagat, humihinga, sa tabi ng alon tumatawa. This way to Ismeris Coconut Farm or Daang Hari Campground. Tahimik ang loob kapag tanawin ang kapalit. Bawat hakbang mo parang biglang gumagaan ang isip. At pag sumilip ang umaga, kumakapit ang ngiti mo. Biyaheng Lakwat Zero, Project Laboy, tara na, go! Biyaheng Lakwat Zero, Project Laboy, saya at payapa. Sa ilog, sa bundok, sa dagat, lahat ng pagod nawawala. Biyaheng Lakwat Zero, Project Laboy, dito lang tayo masaya. Dito na tayo sa may Ismeris Farm. Ayan si Ate Aris. At diretso muna tayo sa kanilang registration. Ito yung mga details sa kanila. Tent pitching, day tour camp, picnic, entrance. Tapos yung mga accommodation nila. Pangalan ko na lang o dalawa kami? Parehas. Noblesa, address, Pasig, 09255. Magbayad lang muna tayo ng dapat bayaran. Yung wagon tent nila, 1.5 per overnight. Since 3 days, 2 nights, dodoblihin lang natin 3,000. Ayusin muna natin yung mga dapat ayusin dito, tas para mamaya mapagpahinga muna tayo. Tas meron pa ritong horseback riding, 50 pesos only. Ano yan? Ilog, tara, 250 only. Iga-guide kayo papuntang Ilog. Tanungin na lang natin sila mamaya. May mga package. Samahan muna natin si Kuya
kung saan tayo pipesto. Ang hangin dito mga kapatid, paano tayo makakapag-drone shot? Iba-iba yung accommodation nila rito, pero yung napili namin, yung wagon tent. Ito yung itsura ng wagon tent. Nandito tayo sa isang wagon tent. Ito na yung loob ng wagon tent. Merong electric fan, tapos ito yung itsura ng higaan namin. Nakakulamburin kami. Feeling ko naman malamig dito sa gabi. Kasi mapuno. Ngayon pa nga lang medyo malamig na at malakas ang hangin. Tapos para siyang lona. Lona yung ano niya. Yung pinakabubong niya. Simple lang yung loob niya. Ang kuha namin dito, 1.5 kada overnight. Pero since 3 days, 2 nights kami, nadoble lang siya, naging 3,000. Ito yung aming tahanan. Habang nandito kami sa may Liliw, Laguna. Tapos may saksakan na rin pala. Tapos may ilaw. Tapos electric fan. Pahinga lang muna kami saglit. Tapos kukunin ko yung ibang gamit namin sa motor para ma-ready na namin dito sa pag-i-stayan namin. At para ready na kami kung ano mang activity yung gagawin natin for today. Nandito na rin yung mga gamit namin na ilagay ko na. Tapos dito, since dalawa kami ni Aries, ang gagawin ko na lang, dito siya. Tapos dito, maglalatag ako ng beddings ko. May dala rin naman ako na kama na pang single. Kaya buti na lang at dala natin. Kasi kung hindi, wala tayong tutulugan. Dito si Ate Aries, tas dito naman ako. Tambay lang muna kami dun sa may view deck nila. Meron dong coffee shop at bili tayo ng maiinom habang pinagmamasdan yung ganda ng kalikasan. Dito kami ni Ate Aries sa may view deck nila. Tapos tignan mo naman talaga ko. Napakaganda ng view rito mga kapatid. Yan nasa likod ko. As per local dito, yung stop, Mount Cristobal daw yan. Ayan yung Mount Cristobal. Tapos, dito naman sa kabila, kita ba? Hindi masyadong kita eh. Nandyan yung Mount Banahaw. Grabe, ang ganda rito mga kapatid oh. Ay, panalo na naman. Panalo na naman ang adventure natin dito. Ito yung coffee shop nila. Nag-order tayo ng iced coffee sa si ate. Mango shake. Tambay muna tayo rito. Mamaya, itutur ko pa kayo rito. At na-amaze lang talaga ako rito mga kapatid. Oh. Yun oh. Cinematic yan. Ayan yung Mount Cristobal ulit. Tapos nandun yung Mount Banahaw. Napakaganda mga kapatid ng view. Kung nakikita nyo lang ng personal ang mga nakikita ko ngayon. Ito yung in-order namin. Ang in-order ko, cafe mocha. Tapos mango shake. Ito yung mga binibenta nilang drinks. Kape muna tayo. Sulitin muna natin tong oras na to na nandito tayo sa napakagandang nature. Tapos ayan yung makikita mo. Napaka-astig. Napakaganda mo talaga, Pilipinas. Libot lang muna tayo dito mga kapatid. At
nakapagpahinga na kami ni ate. Pinipilit kong wag matulog eh. Kasi gusto ko munang sulitin yung dating namin dito. Maaga na lang kami matutulog mamaya. Since weekday ngayon mga kapatid, kaya hindi masyadong maraming tao. May mangilan-ilan, pero solid pa rin kasi napakakonti lang ng tao. Tapos meron ditong mga swing. Tapos meron pa rin sa may una na giant swing. Tapos ayan yung coffee shop nila. Tapos dito meron silang bamboo net na pwede kang humiga dyan. Eto sa ilalim meron din. Ayan si ate, papakita sa inyo kung paano yung gagawin dito. Ayan, tapos napakalakas ng hangin, tapos malamig. Ang sarap, masarap dito mga kapatid. Tapos doon meron din sa taas. Tapos pwede kang umakyat niya ron, no? Pag may dala kayong tent, dito pwede kayong mag-pitch ng tent. Tapos meron din ditong bonfire area. Tapos habang nagbo-bonfire kayo, ayan, nakaupo kayo rito sa swing. Hey! Tapos ayan. Ayan yung Mount Cristobal mga kapatid. Mas maganda siya tignan pag personal na nandito ka. Tanaw na tanaw mo yung bundok. Ayan, Mount Cristobal yan. Tapos, ayan naman yung may makapal na ulap. Yan naman yung Mount Banahaw. Tapos, puro bukuhan na, oh. Kitang-kita mo. Tapos dito, pwede kang magpa-picture. Ito yung giant swing nila. Mamaya itatry natin yan. Try natin dito. Let's go. Hey, hey. Hey, hey. Uy! Oh, yeah. Ayan si ate. Ate, nasa ka na? Ito kami ngayon sa may parang spider web. Ate, hama ka kasi rito. Dito para alam. Ito yung isang activity na pwede nyo gawin dito. Kasi ate, baba na tayo rito at doon naman tayo sa may giant swing. Ganda rito, ang ganda ng ng camera, oh. Puro puno ng buko. Ito try na raw ni Ate Eris ang giant swing. Tayo naman ang magta-try. Nice, nice. That's it, dito tayo pa. At medyo nahilo tayo mga kapatid. Natry na namin ni Ate Eris yung giant swing nila. Ayun lang nasa likod. Punta naman tayo sa may view deck, yung pinakita ko sa inyo kanina. Time check mga kapatid, 4:24 na at wala nang sikat ng araw dito, tas makulimlim na. Yung ulap maitim. Anyway, kahit naman umulan, maganda naman yung tulugan natin, di tayo mabasa. Punta tayo sa may view deck. Ito sementado. Tapos bahay yung nasa ilalim niya. Wala na, natatakpan na yung ng makapal na ulap yung Mount Cristobal, oh. Maitim. Hanggang dun, oh, maitim din yung ulap, oh. Pero dun sa kabilang part, ayan dyan, maliwanag. Pero pag pinalin mo rito yung camera, boom, makulimlim.
Ito lang yung view deck. Ooh. Si ate. Akyat tayo dun, oh. Yan, dyan. Akyat tayo dyan. Tignan natin kung maganda yung view niya sa taas. Dito na tayo sa may second floor. Yun, oh. Ganun din naman yung view. Medyo mataas lang. Ayan. Ito naman yung dito. Tapos ito yung view. And ito yung itsura dito sa may third floor. Ate, happy yan? Lamig. Nature. Pahinga lang muna tayo konti rito, tapos mamaya baba tayo. Tapos kain na tayo. Nakalimutan naming mag-lunch. Dalawang mami na may egg. Tapos ulitin ko lang is dalawang isaw na manok, isang hotdog, saka isang french fries na barbecue, tapos kikiam. Balik lang muna ako sa accommodation namin at nakalimutan ko, wala pala akong dalang wallet. Last ko po umorder, no? Tapos wala pala pambayad. Anyway, mga kapatid, umorder na kami at kain na kami at parang umuulan-ulan na. Naku, ang sarap na ito mga kapatid. Mamayang gabi umuulan, tas malamig. Ay, ganyan no. Ganda no. Tuwan-tuwa talaga sa ganito. Oh, puro puno. Tapos na tayong kumain mga kapatid. At nandito lang ako, tambay. Sa kubo na rent namin. Time check. 5:30 na. Pero medyo lumiliwanag pa rito. Pahinga lang muna konti. Tapos nakaramdam tayo ng antok dahil medyo marami yung nakain natin. Di na ako nakapag-take ng video kasi nakalimutan ko rin yung camera ko dito. Anyway mga kapatid, pagdating pa lang dito, up to now, talagang napaka-solid nung view and yung kapaligiran dito sa Daang Hari Campgrounds or Esmeris Farm. Maganda, tas tahimik, presko. Hindi lang basta presko kasi sobrang lakas ng hangin. Tas puro puno ng buko, puro halaman. Yun nga lang, hindi ko alam kung medyo may insekto rito sa gabi. Pero hindi naman na namin bubuksan masyado itong pintuan, lagi na lang namin isasara. Tapos, konti lang talaga yung guest nila. And eto nga rin talaga yung maganda kapag weekday ka. Hindi lang ako sure kung weekend is punuan din. Sa mga naka 4 wheels kasi medyo malayo yung lalakarin nyo. Doon sa dinaanan natin sa may parking area, doon yung ipapark yung 4 wheels nyo, tapos maglalakad lang kayo. Unlike pag motor, pwedeng dumiretso na dito hanggang dito sa may campgrounds. Tapos na tayo magbanlaw. Ang lamig ng tubig. Pero kailangan natin magbanlaw. Ang lagkit. Kasi bumiyahe tayo kanina eh. May dala tayong camping stove. Tapos bumili tayo ng butane. Siyempre, coffee is life tayo eh. Pakulo lang muna tayo, tapos magkakape. Ang sarap kasi tumambay dito. Upo ka lang, tapos pagmamasdam yung view na ganyan, perfect yan. Tapos may kape ka. Tapos malamig, panalo. Solid dito mga kapatid. Tibla lang muna tayo ng kape. Ito yung mug natin. Tapos may dala tayong kopi ko. Pero konti lang kasi maliit yung lagayan natin eh. Pag nilahat natin yan, sobrang tamis na ito. Tayo na lang natin kumulo tong ating mainit na tubig. Ito na ang ating kape. Habang nakatambay dito at pinagmamasdan ang kalikasan.
Panalo. Kayang natatakpan ng mga ulap yung sunset. Ang ganda sana pagmasdan kanina. Kaso makapal yung ulap eh. Hindi ko alam kung kita eh. Yung mga gantong oras saka senaryo, yung ang sarap lang talagang mag-chill, mag-relax, magmuni-muni. Mag-iisip ka kung tama pa ba yung mga ginagawa mo. Ba talaga yung pakiramdam kapag nasa nature ka, lalo na kapag pamilya mo yung kasama mo, nakakaramdam ka ng comfort dahil sa araw-araw na ginagawa mo, trabaho, mga responsibilidad mo sa buhay. Kailangan bigyan mo rin ng oras yung sarili mo para makapagpahinga, makapag-isip. Kaya ito talaga yung ginagawa ko para ma-refresh tayo sa pagiging busy natin. Nature talaga. Sama na natin siyempre na nagpe-pray tayo para sa pamilya natin, sa kalakasan natin. Sama-sama na yan. Kasi pag wala tayong ibang outlet na pinaghihingahan, possible magkaroon ka ng anxiety, minsan mabe-burnout ka sa trabaho. Kaya okay din na meron tayong hingahan, kumbaga. Ito na ang itsura ng Daang Hari Campground. Kung titignan nyo, parang ang liwanag pa no? Magsi 7 PM na mga kapatid. Pero may liwaliwanag pa rin naman. Hindi kagaya before na 7 PM pa lang madilim na. Dito hindi pa. Pero nag-open na rin sila ng mga solar lights nila. At eto nga palang accommodation namin, meron tong electricity. Pwede kayo magsaksak, tapos may ilaw, tapos yun nga, may electric fan. Kaya walang problema. Panalo talaga rito mga kapatid. Good vibes. Ayun o, good morning. Isang mahanging umaga. Napakahangin pa rin mga kapatid. Ang lamig kagabi. Hindi kasi namin pwedeng patayin yung electric fan kasi may mga insekto. Kaya kailangan nakabukas yung electric fan. Nagtalokbong na lang kami ng kumot. Napakaganda talaga rito mga kapatid. Chill na chill yung vibes. Punta muna kami sa may restaurant nila na nag-serve ng mga silog meals. At yung stay namin dito sa may Daang Hari Campgrounds, may kasama na siyang breakfast. Mamimili na lang kami kung ano yung gusto namin kainin. Kaya punta muna tayo ron, tapos kain tayo ng breakfast para makapag-prepare na tayo going to falls. Good morning ulit mga kapatid. From Daang Hari Campgrounds, Liliw, Laguna. Naka-order na tayo mga kapatid. Isang top silog, saka isang Hungarian silog. Tapos kape na 3-in-1. Napakalamig.
Di rin kasi ako nakapagdala ng jacket. Hindi ko naman expect na ganito kalamig dito. Ay. Kapag umorder kayo ng mga silog meals dito, naglalaro lang yung presyo niya sa 100 pesos, no? Tapos may pansit gisado sila na 120 pesos. Waiting lang tayo mga kapatid sa ating breakfast. Tapos, kain, mag-asikaso na tayo ng ating mga gamit para makapunta na tayo ng falls. Kailangan maaga pa lang makapag-adventure na tayo para makarami. Pagkatapos namin kumain, naganda na kami ng aming mga gamit para sa susunod naming destinasyon, ang Kilangin Falls. Ilang minuto lang ang biyahe, mga 3 to 5 minutes ay mararating na agad ang Kilangin Information Office kung saan magre-register at magbabayad tayo ng entrance fee. Para sa aming dalawa, 140 pesos ang binayaran namin kasama na ang life jacket. Sulit na rin dahil ayon sa kanila, malalim ang bahagi ng mismong falls kaya malaking dagdag ito sa kaligtasan habang ini-enjoy namin ang paglangoy sa falls. Pagkatapos magbayad, dumiretso na kami sa jump off point kung saan kasama na namin ang aming magiging tour guide. Dito na tayo mga kapatid sa may Kilangin Falls. Kasama natin si Sir Christopher. Siya yung magiging guide natin sa Kilangin Falls. At tanaw na natin yung Mount Banahaw. And finally mapupuntahan na natin ang majestic Kilangin Falls. Tapos ayan yung letter nila, I love Kilangin. Pa-picture muna tayo dyan bago tayo pumunta ron sa may falls mismo. Magbabalak na pumunta ng Kilangin Falls, meron kayong trekking na 30 to 45 minutes pero hindi naman kayo mamadaliin ng guide. Para rin sa safety nyo, nare-required ng tourism ng Kilangin Falls yung may guide para may kasama kayong local at the same time pagdating sa falls may titingin sa inyo. Kasi mahirap na, hindi natin alam kung may emergency ba na nangyari. Mas maganda may kasama kayong local. Dito pa lang okay na eh. Naalam. Doon tayo galing mga kapatid. Yan dyan. Tapos umikot tayo pag ganito. Tapos paahon. Hanggang dito. Grabe. Meron pa isa. Ay. Exercise to, buti na lang kumain tayo ng Happy Meal kanina. Finally, tapos na yung ahon natin. Ah! Grabe yung ahon na yun. Napasubo tayo. Hey! Gala pa! Ganito talaga kapag mahirap puntahan, nakakapagod. Pagdating doon, solid ang view. Check natin. Kasi sa TV ko lang napapanood to eh. Ngayon, personal lang natin mapupuntahan, di ba ate? Pagod na. As per Kuya Christopher, puro palusong na raw to. Tapos na tayo doon sa matarik na ahon. Saka ang ganda ng ginawa nila, oh, may parang humps para hindi ka dire-diretso babagsak. Ito na yung last part ng papunta tayo ng Kilangin Falls. Nasa 320 steps daw to. Tapos sa dulo na ito, yun na yung Kilangin Falls.
Pero maganda naman yung daan ang ginawa nila ng baitang-baitang. Pero hindi to maganda pabalik. Kasi for sure, ahon na naman tayo na ito. Yan si Eris. Nasa inyo pababa. Pag ganun. Yari tayo pabalik. Enjoyin na lang natin to mga kapatid. Adventure. Dito na tayo sa may Kilangin Falls or tinatawag din nila na Bukal Falls. Napakalinaw ng tubig oh. Sa gitna ng luntiang kabundukan ng Liliw, Laguna, matatagpuan ang isang lugar na patuloy na binubuhay ng walang tigil na agos ng tubig, ang Kilangin Falls. Bawat patak na bumabagsak mula sa matataas na batuhan ay lumilika ng isang tanawing payapa ngunit puno ng buhay. Ang malakristal na tubig nito ay sumasalamin sa luntiang paligid, habang ang malamig na simoy ng hangin ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Sa bawat ampas ng tubig at bawat tunog na umaalingaw-ngaw sa kagubatan, mas lalo mong mararamdaman ang koneksyon sa kalikasan. Hindi kailangan na magagarang pasilidad para maging espesyal ang lugar na ito. Ang tunay na kagandahan ng Kilangin Falls ay makikita sa pagiging natural nito. Malinis na tubig, matatayog na puno, at isang kapaligirang nananatiling payapa. Isang destinasyong nagpapaalala na ang kalikasan ang pinakamagandang obra na maaari nating maranasan. Habang nakatanaw sa rumaragasang talon, madaling maunawaan kung bakit maraming bumabalik sa lugar na ito. Dahil higit pa sa isang tourist spot, ang Kilangin Falls ay isang paanyaya na huminto sandali, pakinggan ang kalikasan, at pahalagahan ang mga simpleng tanawing hindi kayang tumbasan ng kahit anong gawa ng tao. Ayan si ate, takot lumangoy. Kaya nagpatama pa sa tour guide. Tapos nandito tayo ngayon sa may bukal nila mismo. Kung saan nanggagaling mga tubig. Ito yung pinakailalim. Tapos na tayo dito sa may Kilangin Falls. At eto na nga, ito na yung sinasabi ko. Ang taas yung aakyatin natin. Anyway mga kapatid, sulit. Napakaganda ng falls. Talagang nakaka-enjoy. Tapos, sobrang lamig ng tubig. Para kang naligo sa tubig na may yelo. Ang ganda nung itsura niya, malinis. Talagang wala makikitang kalat. Saka lahat ng tour guide dito madaling i-approach. Time check 11:38 pa lang. Kaya malaki-laki pa yung oras natin. Kaya tuloy na muna natin tong adventure natin. Mamaya i-update ko kayo kapag nandun na kami sa may jump off point ng Kilangin Falls. Try nyo rito mga kapatid. Sulit. Maganda yung falls.
Dito na tayo mga kapatid sa may jump off point ng Kilangin Falls. At nagpahinga muna kami. Stop kami rito sa may tindahan, merienda. Sir, thank you. At naghahanap muna kami ni Ate Eris ng karinderya. At naubos ang aking kinain sa aming nilakad kanina. Mahirap yung daan kasi merong mga palusong, pero sementado siya. Yun nga lang, pag hindi ka sanay, talagang mauubos din yung lakas mo, yung energy mo ba. Pero once naman na nakarating ka na doon sa may Kilangin Falls, ay nako, matatanggal yung pagod mo. Napakaganda, majestic. Tapos napakalamig ng tubig, talagang refreshing. Masarap siyang balikan. Pero ngayon, tapos na tayo at maghahanap muna kami ng karinderya ni Ate Eris at mag-uusapan namin kung ano na yung susunod na activity na gagawin namin. Dito na ulit kami sa aming accommodation at papahinga lang muna, and nag-decide na kami ni Ate Eris na hindi na muna kami tutuloy ng Taytay Falls. Siguro sa ibang araw naman. Sa ibang araw, magta-try kami na puntahan natin yung Taytay Falls kasi sabi nung local na nakausap namin kanina, baka raw may checkpoint, mahigpit daw kasi nakatsinelas lang kami. Ayoko isugal, mahirap na, baka mahuli tayo. Kahit sabihin natin may helmet tayo, alam naman natin na bawal na nakatsinelas. Pero kasi pupunta tayo ng falls at basa kami, kaya hindi na kami nagsapatos. Anyway mga kapatid, meron naman kaming another option, which is sabi ng staff ng Daang Hari Campgrounds, meron daw dito pwedeng puntahan na river. Tapos mag-guide lang kami, mag-hire lang kami ng guide, then pwede tayong mag-enjoy doon. Bali, yun na lang yung options namin instead na pupunta ng Taytay. Pero bago tayo tumuloy doon sa river na yon, kain muna tayo kasi wala kami na daan ng karinderya. Talagang as in malapit lang yung tourism ng Kilangin Falls dito sa may Daang Hari Campgrounds. Parang paglabas namin doon sa may kalsada, nasa 2 to 3 minutes lang nandun na kami sa may tourism nila. Kain muna tayo dito sa may silog nila bago tayo pumunta sa may river. At kung saan yon, hindi ko pa alam. At hindi ko rin alam kung ano yung pangalan ng river. Mamaya alamin natin kapag kasama na natin yung guide natin. Alright. Tapos na tayong kumain at makapagpahinga. Diretso na tayo doon sa ilog na pupuntahan natin. Ang sabi ni Kuya Guide, 10 minutes lang daw ang biyahe ng motor. At medyo umuulan na. At okay lang yun kasi basa pa naman tayo eh. Balitaan ko na lang kayo mamaya mga kapatid kapag nandun na kami sa may ilog. Let's go! Ito na mga kapatid at nandito na tayo sa tinatawag nilang Kipot River. Siguro mga around 10 minutes no, yung biyahe namin from Ismeris Farm. Kasama namin si Kuya August. Isa siya sa staff ng Ismeris Farm or Daang Hari Campgrounds. Sinamahan niya kami pupunta rito sa tinatagong ganda dito sa Barangay San Roque. Liliw Laguna pa rin to, malapit lang. Dito medyo malalim, tapos dun medyo mababaw na. Tapos kung nakikita sa camera, napakalinaw ng tubig. Tapos nasolo lang namin to. Dalawa lang, bali 3 kami kasama si Kuya. Kami lang tao rito. So ano pang hinihintay natin? Enjoyin na natin tong napakagandang lugar na to. Let's go!
Tapos na tayo magpalamig doon sa may Kipot River. Ang lamig din. At pabalik na tayo ng farm para makapagpahinga. Ito na yung activity natin ngayong araw. At nakakaramdam na ako ng pagod. Puro lakad ang ginawa namin ni ate. Tapos nagpalamig sa pool saka sa ilog. Balik na tayo sa may hinihingal. Balik na tayo sa may campgrounds. Let's go! Dito na tayo mga kapatid sa may accommodation ulit natin. At nakapagbanlaw na tayo. After ng buong araw na activity na ginawa natin dito. Nagpunta tayo ng falls na talaga namang na-enjoy natin. Yun nga lang, medyo napagod tayo. Pero kasama yun eh. Kasama sa adventure yun. At gaya na sabi ko before, na kahit paano na-exercise tayo. Kasi pag nasa Manila, hindi tayo pinagpapawisan ng ganun. Pero sulit yung pagpunta namin sa may Kilangin Falls. Talagang nakaka-enjoy yung falls at talaga namang napakaganda, majestic at napakalamig ng tubig. Tapos after nun, nagpunta naman kami sa may Kipot River. Parang hindi siya puntahan talaga ng mga turista, pero kapag nag-stay kayo rito sa may Ismeris Farm or Daang Hari Campgrounds, yung staff nila pwede kayong samahan or i-guide papunta doon sa may Kipot River. At nagbigay lang kami ng 250 para sa guide. Kasi syempre, sinamahan nila kayo. Nag-exert sila ng effort. Syempre, kailangan din natin bigyan sila ng kahit paano. Saka napakabait ng staff nila. Approachable lahat. At dito, kung naghahanap kayo ng magandang campsite na may overlooking view ng Mount Cristobal sa Mount Banahaw, tapos napakalamig ng klima, may sasuggest ko sa inyo tong Ismeris Farm or Daang Hari Campgrounds. Same lang siya kapag sinearch nyo sa internet, same lang din naman yung lalabas sa inyo. Malawak din yung campgrounds nila rito. Pwede kayong mag-tent pitching. Pwede rin kayong mag-rent ng tent sa kanila mismo kung wala kayong mga tent. Tapos meron din sila mga accommodation na pwedeng i-renta, mga bahay kubo. Tapos yung parang kagaya nun sa amin. Yung mga detalye, pwede nyong i-search yung FB page nila na Daang Hari Campgrounds. Nandun na mismo, nakapin na sa kanila. Or, pwede nyo silang i-message at mabilis naman sila sumagot. Ay, napakasarap dito mga kapatid. Napakaganda ng view. Kung nakikita nyo lang ng personal, talagang napakaganda. Hindi kayo magsisisi rito. Hanggang dito na lang ang ating video for today. At sana ay nag-enjoy kayo sa aming mga pinuntahan at mga ginawa namin dito sa Liliw, Laguna. Muli mga kapatid, from Lakwatsero, #Project Laboy, happy travel and peace! Yo!